ako po ay I don't think nagmamakaawa. But it is a logical request for the armed forces of the Philippines to uphold your oath to the Filipino people. Protect us. You are our last guard. We have nowhere to go and we have no one to defend on this country because from the barangay captains to the mayors, to the governors, to the Senate, to the Congress, and especially to the executive level, lahat sila nagkakampi-kampihan para nakawan at abusuhin ang bayan. Walang mapupuntahan ang mamamayan. So armed forces of the Philippines, I'm calling you, I'm calling and requesting you, samahan nyo kami, pakinggan nyo kami, dahil kayo supposedly ang last card ng Filipino citizens. Kayo dapat ang mapupuntahan ng mga mamamayan. Kapag wala nang mapupuntahan ang mga mamamayan, dapat kayo ang huling maaasahan. Wala nang maasahan. Walang check and balances. Sabi nga ni Erwin Tulfo, bend the Simula bata pa ako, ngayon ko lang narinig. Bend the law. Bend the law. You know, sabi nga nila, mahuhuli mo ang isda sa bunganga ng tao. Bakit nasabi ni sa palagay ko lang ha, bakit nasabi ni Tulfo, why it came out of his mouth na bend the law? Isa lang, it came from a habit. Binibend nila ang law palagi. So regardless if i-filter nila ang gusto nilang sabihin, i-curate ng PR kung paano ang branding nila to maintain their image, lumalabas pa rin ang mga kababuyan nila sa sarili nilang mga bunganga. Bend the law. Bend the law. That's the most audacious thing that I've heard ever since I came to Manila. Napakabobo, pero bakit nasa Senado siya? Putang na. Nakakagalit. Magnanakaw! Makulong na sila! Ah, tama! Oo, makulong.